Sa aming pamilyang handaan, ngumiti ang aking ama habang ang aking golden child na kapatid ay hayagang nanliligaw sa aking nobyo sa harap ng 32 kamag-anak. Walang awang tinawag itong loyalty test upang bigyang katwiran ang kanyang kalupitan. Tunay nilang naniwala na ang kanilang koordinadong mind games ay magpapahiya sa akin upang putulin ang kasunduan at isuko ang aking bahagi sa pamilyang negosyo. Ngunit ang kanilang mayabang na tawa ay naging puro takot nang abutin ng aking nobyo ang kanyang jacket, kumuha ng digital recording device at ibunyag ang isang corporate conspiracy na lubusang sumira sa kanila sa pananalapi sa loob ng wala pang 60 segundo. Ang pangalan ko ay Clarita at ako ang anak na sa wakas ay nakaunawa na ang toxic na pamilya ay hindi nagnanais ng katapatan kundi ng ganap na pagsuko. Isang napakainit at mahalumigmig na Sabado ng hapon noong gitnang 2026 at nakatayo ako sa likod ng mahabaang hapag sa maayos na bakuran ng malawak na suburban estate ng aking mga magulang sa Quezon City. Puno ang hangin ng mabigat na amoy ng inihaw na liempo, mamahaling usok ng uling at matamis na barbecue sauce. Ngunit ang tiyan ko ay lubhang nakatali sa pagkabalisa. Sa nakalipas na 30 taon, nagtatayo ako ng boutique digital marketing firm na kamakailan ay nakakuha ng ilang malalaking corporate contract, kaya naging napakapakinabangan itong asset. Ang tagumpay ko ay nagpasiklab ng mapait na pagseselos sa aking nakababatang kapatid na si Sofia, na palaging kinukupkop, sinisiraan, at itinalaga bilang ganap na golden child ng aming narcissistic na ama na si Armando. Si Armando ay isang walang-awang corporate executive na itinuturing ang pamilyang dinamika bilang laro ng manipulasyon. Palaging pinagtutunggalian ang kanyang mga anak upang mapanatili ang ganap na kontrol sa mga commercial real estate investment ng pamilya. Si Sofia ay buong buhay na nakaasa sa kanyang itsura at sa kanyang kakaibang kakayahang manipulahin ang aming mga magulang upang punduhan ang kanyang marangyang pamumuhay. Nang inanunsyo ko ang aking kasunduan sa aking napakatalinong nobyo na si Luis, isang high-level cybersecurity consultant na may executive access sa malalaking corporate network, agad ginawa ni Sofia ang personal na misyon na sirain ang aking kaligayahan. Sa nakalipas na taon, bawat pamilyang pagtitipon ay ginawa niyang pampublikong entablado para sa kanyang toxic na laro. Maghuhulog siya ng banayad, ngunit hindi angkop na komento, hahaplos sa braso ni Luis, at gagawa ng passive-aggressive na biro tungkol sa aking itsura. Sinusubukang basagin ang aming relasyon habang nanonood ang aming ama na may sakit at sumasang-ayon ng ngiti. Madalas ipagtanggol ni Armando ang gawin niya sa pamamagitan ng pagtawa at pagtawag dito bilang walang halong loyalty test upang makita kung tunay na dedikado si Luis sa pagsali sa aming pamilya. Ngunit alam ko na ang totoo ay mas kalkulado at masama. Ang huling breaking point ay dumating sa aming taunang Summer Family Reunion Barbecue na may 32 tiya, tiyo, pinsan at kilalang kaibigan ng pamilya na nakaupo sa nakakalat na patio tables. Nakatayo ako malapit sa outdoor kitchen, mahinahong humahati ng malaking tiered na cake para sa dessert. Sinusubukan ng aking makakaya na balewalain ang toxic na atmosfera. Si Sofia, na nakasuot ng mamahaling designer dress na lubhang hindi angkop sa kaswal na backyard gathering, ay lumapit sa kinaroroonan ni Luis malapit sa drink station. Sa buong malinaw na paningin ng lahat ng kamag-anak, lumapit siya nang malapit sa kanya, pinaikot ang kanyang baso ng alak at ngumisi ng diretso sa akin. Alam mo, Luis, mas makakaya mo pa ang mas mahusay kaysa sa isang workaholic na buong oras ay nasa likod ng computer screen. Sabi ni Sofia, malinaw na naririnig ang kanyang boses sa tahimik na lawn. Hinaplos niya ang kanyang mga daliri sa collarbone ni Luis at ngumiti ng masama. Tawagan mo ako kapag sa wakas ay nalaman mo kung ano ang hitsura ng tunay na babae at ipapakita ko sa iyo ang talagang nawawala sa iyo. Sumabog ang aking ama sa malakas at masayang tawa mula sa head table. Itinaas ang kanyang baso ng beer bilang ganap na pagsang-ayon sa kalupitan ng kanyang paboritong anak. Nakaupo ang aking ina sa tabi niya sa ganap na kasabwat na katahimikan. Nakatingin sa kanyang plato, tumatangging magsalita ng kahit isang salita upang ipagtanggol ako. Isang mabigat at awkward na bulong-bulungan ang kumalat sa ibang kamag-anak.
Ngunit walang sinumang sumulong upang makialam. Lahat sila ay nakaugalian ng tanggapin ang toxic na mga tuntunin ni Armando. Naramdaman ko ang matinding alon ng kahihiyan, ngunit hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, at hindi ko ibinagsak ang kutsilyo ng cake. Patuloy lang akong humati, matatag ang mga kamay, dahil kami ni Luis ay gumugol ng huling 2 buwan, nang tahimik na naghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Hindi ngumiti si Luis at hindi rin siya mukhang natataranta. Mahinahon niyang inilagay ang kanyang inumin sa marble countertop, tinurnuhan ang likod sa natigilan na si Sofia, at naglakad ng mabagal at deliberadong mga hakbang diretsyo patungo sa sentral na mesa ng aking mga magulang. Ang buong bakuran ay ganap na namatay sa katahimikan habang nanonood ang mga kamag-anak sa kanyang paglapit. Sumandal si Armando sa kanyang upuan, may mayabang at arrogant na ngiti sa mukha. Lubos na inaasahan na si Luis ay awkwardly tatatawa o humihiling ng mapagkumbaba ng kanyang pagsang-ayon gaya ng ginagawa ng lahat. Ngunit nang huminto si Luis mismo sa harap ng aking ama, ang kanyang mukha ay naging ganap na patay at malamig. Inabot niya ang inner pocket ng kanyang linen suit jacket, kinuha ang sleek at professional na digital audio recording device at matatag na inilagay ito sa mesa sa tabi mismo ng plato ni Armando. Armando, nagsalita si Luis, ang kanyang boses ay tumutulo ng icy at kalkuladong kalmado na tumagos sa mainit na hangin ng Quezon City na parang talim ng labaha. Bago ka magpatuloy sa pagtawa sa gastos ng iyong anak, may high-level audio transcript mula sa private board meeting noong Martes na kailangan ninyong suriin agad ni na Sofia. Biglang nawala ang ngiti ni Armando, kumunot ang kanyang kilay habang naningkit ang mata sa device. Luis, ano ba ang demonyo ito? Tigilan mo ang nakakatawang eksena sa aking handaan at sabihin sa iyong nobya na tapusin ang paghahain ng dessert. Huwag mong seryosohin ang isang walang halong biro ng pamilya. Tumigil itong maging walang halong biro ng sinubukan ninyo ni Sofia na gumawa ng corporate espionage at fraud laban sa marketing firm ni Clarita. Sabi ko, umalis sa banquet table at lumakad upang matatag na tumayo sa tabi ni Luis, nakakross ang mga braso habang isang malalim at chilling na kalinawan ang pumalit sa aking katawan. Pinindot ni Luis ang play button sa recorder. Agad, ang high-definition speakers ng device ay sumabog ng crystal clear audio recording na pumuno sa buong bakuran. Malinaw na boses ng aking ama at ni Sofia, naitala sa loob ng private commercial office ni Armando, 4 na araw lang ang nakalipas. Kapag pumirma na si Luis sa prenuptial agreement, gagamitin natin si Sofia para gumawa ng public scandal. Si Clarita ay magiging sobrang devastated sa emosyonal na kahihiyan na bababa siya bilang CEO ng kanyang marketing agency upang maiwasan ang public trial. Doon natin isasagawa ang hostile takeover, sisipsipin ang kanyang corporate contracts sa ating real estate holding firm, at ililipat ang primary shares sa pangalan ni Sofia. Hindi niya ito makikita. Pagkatapos, ang naitalang boses ni Sofia ay sumagot, mababaw na tumawa. Huwag kang mag-alala, Dad. Patuloy akong manliligaw kay Luis sa pamilyang handaan sa harap ng lahat. Gagawin nitong ganap na kapanipaniwala ang loyalty test narrative para sa mga hukuman kapag inaangkin nating emotionally unstable siya. Napatigil ang recording. Isang kolektibong nakakakilabot na hininga ang kumalat sa 32 kamag-anak na nakaupo sa lawn. Tinakpan ng aking tiya ang kanyang bibig sa shock, at ang aking pinsan ay nakatitig kay Armando ng lubos na hindi makapaniwala. Biglang nawala ang lahat ng natural na kulay sa mukha ni Sofia, naging sickening, ghostly, ash gray, habang mahigpit na hinawakan ang kanyang baso ng alak na pumuti ang kanyang mga daliri. Huminga ng malakas ang aking ina, sa wakas ay tumingin ng may malawak at takot na mga mata. Ano ito? Ito ay illegal na wiretap. Sumigaw si Armando, ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa, tumayo sa bulag at desperadong galit. Hindi mo magagamit ang unauthorized recording upang takutin ako sa sarili kong tahanan. Ipapabilis kita sa bawat corporate network sa buong Metro Manila, Luis. Aktual Armando bilang Chief Cybersecurity Consultant na nagtayo ng private network infrastructure ng inyong firm. Hindi ko kailangan ng wiretap.
Iniwan ninyo ang Office Digital Intercom System na active habang tinatalakay ang felony conspiracy, corporate fraud, at intellectual property theft. May legal at ethical obligation akong iulat ito. Akala ninyo bulag ako sa inyong maliit na scheme, Dad. Nagsalita ako, direktang tumingin sa nanginginig at galit na mukha ng aking ama. Gusto ninyong subukan ang loyalty ni Luis? Ang loyalty ni Luis ay sa akin, hindi sa inyong corrupt na bank accounts. Pinabayaan kong maglaro si Sofia ng kanyang miserable na laro dahil kailangan namin ang digital evidence ng inyong coordinated intent na sabotahehin ang aking firm upang maabot ang threshold ng criminal prosecution. Biglang bumuzz ang phone ni Luis ng matalas na notification code. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay pabalik sa aking mga magulang. Eksaktong 1 ng hapon ngayon, habang abala kayo sa pag-aapoy ng grill, isang formal criminal complaint at kompletong digital forensic data package ang isinumite sa Financial Crimes Division ng Department of Justice at sa Securities and Exchange Commission. Ibinunyag ni Luis. Ang mga dokumento sa folder na iyon ay nagpapatunay na iligal ninyong ginagamit ang family trust funds upang takpan ang personal na utang ni Sofia. Minimisroute ang corporate marketing capital sa ibang lugar upang punduhan ang kanyang pamumuhay habang peke ang inyong tax returns. Bumagsak si Sofia sa tuhod mismo sa maayos na damuhan. Ganap na ibinaba ang kanyang eleganteng at mayabang na akto habang hysterically umiiyak, nakakapit sa damit ng aming ina. Dad, pakisabi sa akin na nagsisinungaling siya. Nagpadala ang bangko ng alert. Ganap na frozen ang aking corporate credit cards, nakalock ang account ng aking luxury apartment. Bawat account na kaugnay ng Reyes Real Estate Trust ay inilagay sa emergency administrative freeze habang nakabinbin ang formal grand jury indictment. Mahinahong sinabi ni Luis, tumitingin sa kanila ng may ganap na paghamak. Bukod pa rito, ang commercial bank na pumopondo sa inyong main development project sa tabi ng ilog ay naglabas ng immediate notice of loan acceleration dahil sa material fraud clauses. May 48 oras kayo upang bayaran ang buong kapital, Armando, o isasara ng bangko ang inyong buong infrastructure. Bumagsak ng mabigat si Armando pabalik sa kanyang patio chair, ganap na puti ang mukha. Mababaw ang paghinga habang nagtakda ang crushing realization ng kanyang ganap na financial ruin. Buong buhay niyang ginamit ang pera at emotional abuse upang dominahin ang lahat sa paligid niya at lahat ito ay ganap na nabuwag dahil hindi niya makontrol ang malicious greed ng kanyang paboritong anak. Bago pa man opisyal na matapos ang pamilyang handaan, bumukas ang mabibigat na iron gates ng estate. 2 plainclothes investigators mula sa Financial Crimes Division ang pumasok sa concrete patio kasama ang 2 uniformed na pulis ng Quezon City. Dumaan sila sa mga hanay ng natigilan na kamag-anak diretso sa head table. Walang physical resistance na inalok si Armando. Mukhang natalo ng ghost habang pinilit siyang tumayo ng mga opisyal. Mahigpit na ikinulong ang mabibigat na steel handcuffs sa kanyang mga pulso. Formal na sinisingil siya ng felony corporate fraud, conspiracy at financial manipulation. Si Sofia ay dinala palabas sa likod niya ng umiiyak, nakaposas ang mga kamay sa likod bilang accessory sa corporate espionage. Permanenteng nasira ang kanyang high society reputation sa harap ng buong extended family. Ang paghihiganti ay ganap, kalkulado at devastatingly thorough. Sa loob ng 3 maikling buwan, ang buong financial house of cards ng aking mga magulang ay ganap na gumuho sa alikabok. Ang civil courts ay inalis ang corporate credentials ng aking ama. Pinilit ang total liquidation ng kanyang real estate assets upang bayaran ang milyon-milyong court-ordered restitution at federal back taxes. Si Sofia ay sinentensyahan ng 24 buwan sa minimum security facility para sa kanyang active complicity sa corporate theft plot, iniwang ganap na walang pera at inabandona ng high society circles na dati niyang hinahangad. Ngayon, kami ni Luis ay nakaupo sa balcony ng aming magandang bagong downtown office building na tumitingin sa masiglang skyline ng Metro Manila habang ang aming digital marketing firm ay lumalawak sa buong bansa, ganap na malaya mula sa toxic na anino ng pamilyang iniwan ko. Sinubukan nilang gamitin ang panlilinlang, manipulasyon at pekeng loyalty test upang gawing personal na financial playground ang aking masipag na trabaho.
Ngunit, sa pamamagitan ng pagpapanatiling ganap na wala ang aming emosyon sa equation, pagpapahintulot sa digital data na magsalita at paghampas sa eksaktong sandali na inakala nilang nanalo sila, hindi lang namin protektado ang aming kinabukasan, permanente naming binuwag ang kanilang buong imperyo. Ang aking personal na payo sa sinumang nakikinig dito, huwag kailanman isakripisyo ang iyong sariling mental peace, emosyonal na dignidad, o pinaghirapang financial security upang bilhin ang loyalty o pagsang-ayon ng toxic na miyembro ng pamilya na tanging tinitingnan ka bilang kasangkapan para sa kanilang personal na pagsulong. Ang narcissistic na magulang at entitled na golden child na kapatid ay malugod na panonoodin ang iyong buhay, relasyon at karera na masunog hanggang sa lupa habang tumatawa sa iyong paghihirap. At ang shared bloodline o family tree ay hindi dapat maging dahilan upang tiisin ang hayagang emotional abuse o psychological manipulation. Kung paulit-ulit na ipinapakita sa iyo ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang malamig at kalkuladong aksyon na ang iyong boundaries, relasyon at well-being ay ganap na walang halaga sa kanila, kailangan mong paniwalaan sila sa unang pagkakataon na inihayag nila ang kanilang tunay na karakter. Masakit ng malalim ang tanggapin na ang mga taong dapat magmahal at protektahan ka ay maaaring maging napakasama at mapaghiganti. Ngunit ang paghawak sa toxic na family expectations ay tanging magpapalabas ng iyong espiritu at sisira sa iyong kinabukasan. Maglagay ng ironclad at unyielding boundaries. Siguruhin ang iyong personal at financial assets ng legal bago pa huli ang lahat. At huwag kailanman makaramdam ng kahit isang onsa ng guilt para sa permanenteng pagputol sa mga taong tanging pumipili na kilalanin ang iyong pag-iral kapag gusto nilang pagsamantalahan ang iyong masipag na trabaho. Ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng shared last name, genetic DNA, o ang bahay na kinakitaan mo. Ito ay tinutukoy lamang ng mga taong talagang dumadating, gumagalang sa iyong boundaries, nagpoprotekta sa iyong peace, at matapang na naninindigan sa iyong tabi kapag gumuho ang mundo. Ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mabigat na emosyonal na angkla ay hindi selfish act. Ito ang pinakadakila at pinakamalalim na regalo na maibibigay mo sa iyong sariling future self at sa iyong relasyon. Kung kasalukuyan kang nakulong sa isang dinamika kung saan palagi mong isinasakripisyo ang iyong sariling kaligayahan upang pasayahin ang entitled na mga tao na hindi mag-aatubiling ipagkanulo ka para sa mabilis na payout, kunin ang kwentong ito bilang iyong ultimate wake-up call upang simulan ang paglalagay sa iyong sarili una ngayon bago pa nila masira ang iyong itinayo.